Hello everyone! Magandang araw. Inaantok pa nga ako guys pero kailangan ko nang gumising dahil Friday ngayon. Alam nyo na, duty po ang lola ninyo ngayon kaya pinilit ko pa rin talagang gumising ng maaga. Kasi nga guys, si nanay kagabi medyo napagod siya sa pag-aalaga kaya yan dahil nga sobrang init. My God, kahit ako guys hindi ko na kinakaya. Pero buti na nga lang tong little boy namin pagka ganitong nakakaramdam ng init guys, nililiguan namin tuwing hapon. Kaya ayun kahit papaano nalalampasan niya yung init ng panahon at init na rin ang kanyang ulo. Basta meron lang TV na laging pinapanood, wag lang mawawalan talaga guys ng internet at talagang yun, dun kami magkakagulo ng little boy namin na to. Hindi ko na nga po dyan ginising si nanay dahil nga guys, sobrang aga pa nga niyan. Dahil alam ko mapapagod na naman siya mamaya sa buong maghapon sa pag-aalaga kay Yayam dahil sila lang naman dito guys. Buti na nga lang nandito yung kanyang apo at nauutos-utusan niya pagka may kailangan sa labas, may tao, taga-bukas ng gate. At syempre guys, pagka may ginagawa siya or nag-aalaga siya, pwede niyang utusan yung kanyang apo guys dahil nga tamad na sigurong pumasok. Sabi ko nga sa kanya kay nanay, ihatid niya, ibalik niya doon sa kanila guys, doon sa anak niya. At yun na nga ang sabi ng anak niya, drop na nga daw po yung bata. Ay nako, parang sabi ko, napakabilis naman para i-drop. Pero nga guys, baka totoo nga rin po kasi. Dahil sabi ng lola niya, pagka pinagsasabihan daw, or pagka halimbawa na parang binubuli siya ng mga kasama niya, mga classmate niya, inanununto. Kaya guys, naisip ko rin nga, sabi ko, baka totoo nga rin po. Kaya mas maganda na rin na magpahinga po muna at kausapin muna ni nanay ng masinsinan para guys, syempre, dahil marami na nga rin daw pong nagrereklamo ng mga magulang sa school, sana mabago pa dahil bata po yung bata, 11 years old pa lang at sana makapag-aral pa ng mabuti guys, sana makakatapos pa ng pag-aaral. Niluto ko nga lang po ito guys, yung chicken kahapon na binili ko. Yan. Kasi yun nga po maghapon tayong mawawala at walang ibang tao dito guys, si nanay lang at yung kanyang apo, ganun din si Yayam. Kaya sabi ko pagluluto ko na lang sila guys para kahit paano meron silang makain at hindi na sila bibili doon sa karinderya. At ayan, pinakain na nga po ni nanay. Pero guys, ang pinakain ni nanay dyan kay Yayam, almusal niya po kasi yan is lugaw. So itong adobo ipapakain niya mamaya sa lunch pa po. Kaya guys, habang pinapakain ni nanay at hindi pa umiiyak, umalis na po ako kaagad dahil baka ngawaan na naman tayo guys, hindi na naman tayo makaalis ng maaga dahil nga may dadaanan pa po ako dito guys. Yung kaibigan natin nag-alok, pinapakuha niya po yung prutas dito sa bukid. Kaya ayan, dinali-dali ko na. Yan, yung motor po kasi nakakapasok dyan sa looban. Pagka 4 wheels po yung dinala mo at ipinasok mo dyan guys, sigurado yupi-yupi yun. Dahil pagka kotse po, yan talagang madaling mayupi dahil nga mababa. Pero pagka malaki yung sasakyan mo guys, sigurado pasok na pasok yan dito dahil nga kahit na malubak mataas naman. Pero alam nyo guys, buti na nga lang tag-init pa ngayon. Medyo maganda pa yung daan at hindi pa gaanong maputik. Pero naku guys, pag tag-ulan, yun ang nakakatakot, madulas pagka pumapasok ka dito. Kailangan pagka papasok ka dito guys, huwag ka na magmotor. Ang tawag doon guys, pagka minsan na sinasakyan na nilalagyan ng mga karga, yung ganyan, yung mga gulay, karusa dito sa amin sa Palawan. Yung iba naman paragos. Hindi ko alam yung iba guys, yung may bit-bit, yung hinihila ng kalabaw, yun yung pinagbubuhatan ng mga produkto galing dito sa bukid. At ayan guys, aalis na nga po pala sana tayo dyan. Kaya lang, itong kapatid raw po ay meron palang pakwan. So, yung kuya or kaibigan natin kumuha pa ng pakwan doon sa kapatid niya guys. Medyo gitna-gitna pa siya guys ng bukid na ito. Kaya inantay na rin natin kasi nandito na rin lang tayo. Sayang naman dahil minsan lang tayo ko makakain ng mga masasarap na prutas guys na kagaya ng mga ganitong tanim nila dahil nga masarap at magagandang klase. So, ayan, inantay na natin guys at habang nagaantay tayo, nag-iikot-ikot tayo dito guys. Napakaganda talaga pagka mamuhay ka dito sa bukid. Alam nyo ba kung bakit guys? Maraming mga halaman na makikita. Yung bibihira mo lang makita, dito lang talaga sa bukid guys. Napakagandang tignan. At ayan nga guys, habang nag-iikot-ikot po ako at nag-aantay ako sa pakwan na ibibigay. Yan, namitas po ako ng seresas. At nandiyan na nga po pala, ayan o, yung pakwan daw po na yan is yung matamis guys. Kaya, kulay dilaw yata yan siya guys Pero, hindi pa rin ako nagpatinag. Dito pa rin ako guys sa Siresas kasi ito yung tinatawag na Siresas dito sa amin guys. Pagkain yan, kinakain yan madalas ng mga ibon. Pero makikihingi na rin tayo kasi kinakain din natin yan. Dahil nga matamis. Anong ano yan? Kamatis? Yan pala yung puno ng kamatis. Ang dami na. Pera na naman yan. Ganyan lang pala yan. Ano yung, ano, ayan o, yung pataba. Ano yung nilalagay nyo? Lupa lang, bumibili kayo ng lupa. Oo. Dami. Nabulok na ka ng nyog. Oo. Ano yung ka ng nyog? Ang hindi magsipsip ng tubig, nagalutang.
ang pinagbulukan. Hmm. Dami ng kamon. Ganyan talaga guys ang buhay ng farmer. Kailangan mo lang talagang magtiyaga. Pero pagka namunga yan siya at talagang mag-harvest ka na guys, tiba-tiba ka naman. Kailangan mo lang talagang magsipag at tiyaga guys. Talagang walang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang din. Alam niyo ba guys, hinatid ko lang sa bahay yung mga prutas na yun. Bumalik pa ako sa bahay para ibigay dun kay nanay. Dahil nga hindi natin po pwedeng dalhin dito sa office. Dahil super bigat nun guys. At medyo malayo ang office. Matadaanan na rin natin yung bahay. Kaya yun dinaan ko na. And after nga po natin, humabol tayo sa ating accounting. At yun guys, nakahabol tayo. Buti na lang talaga. At umayon na naman po sa atin yung panahon. Napakabait po talaga ni God. Dahil alam niyang nagmamadali tayo, hinahabol din natin yung oras guys para makahabol tayo sa aming formation. At yun talagang saktong-sakto. And after ko nga po guys kanina sa office, umuwi po ako para kakain po sana. Pero guys, naisip ko yung melon doon sa bahay. Hinog na nga po yun at talagang masarap yun siya maging gawing juice or shake. So, ang ginawa ko, dumaan muna ako dito guys sa palengke or talipapa. Bumili po ako ng gatas para condense po yung binili ko dyan. At sinabayan ko na rin nga po ng mga wala doon sa amin, yung mga daily needs natin na wala guys or naubusan tayo. So yan, bumili pa lang po tayo saglit dahil nga tanghali na rin at nagugutom na po ako guys. Pero talaga namang kailangan ko rin bilisan dahil alam nyo naman duty tayo, magla-lunch lang po tayo saglit. Pero guys, kailangan ko rin po talagang umuwi para silipin si Yayam at isa pa magpapa-breastfeed po tayo. Kailangan niya po yun talagang, hinahanap niya po talaga yun. Kaya syempre bilang nanay, nararamdaman natin yan na kahit na gano'n tayo ka-busy, gagawa at gagawa tayo ng paraan para mauwian lang natin itong ating little boy at ma-check natin kung ano yung kailangan nila dito sa bahay. And after nga guys, yun, tulog po pala si Yayam pagdating ko. So, ang ginawa ko, binalatan ko na lang ito guys, yung melon. Pero sabi ko kay nanay, itulungan niya na lang ako. Siya yung magbe-blender. Kaya, dahil nga hindi po alam ni nanay kung paano gawin, ginaid ko na lang po siya. Ako na lang ang nagbalat nitong melon. Guys, super tamis nga po. Yan, tinikman ko na nga rin. At sabi nga po ni nanay, hindi raw siya marunong sa paggamit nito guys. Kasi dalawang klase po ito. Ito po muna yung pinagamit ko sa kanya kasi nga medyo na-stuck na. Tinry ko na rin po baka hindi na umaandar. At yan, okay na okay pa nga guys. At ito si nanay, natatawa siya habang ginagamit niya. Hindi niya po kasi alam kung paano gamitin guys. At mayat maya yung tanong niya sa akin. Pero okay lang, at least natutunan niya. At sa susunod, hindi niya na kailangang magtanong sa mga gagawin guys. Nakakatuwa kasi yan si nanay pagka ganyan Marami nga po palang nagtatanong, itong si Nanay Imelda, akala po nila nanay ko. Sa totoo lang po, si Nanay Imelda po, siya po yung taga-alaga kay Yayam. Siya po yung pumalit kay Nanay Nancy na una naming nag-aalaga kay Yayam. Pero guys, alam nyo, magkapitbahay lang po yan sila sa isang lugar. Kaya nagustuhan ko dahil halos maalaga sila guys at maasikaso sa bata. Dahil nga siguro may edad na, talagang hindi na kailangan ng mga other extracurricular sa kanilang buhay guys. Dahil yung iba nga, di ba, pagka bata pa mahilig sa cellphone, tapos mayroong mga outing-outing, sila po talagang focus lang kung ano yung trabaho nila. So yun talaga guys yung magugustuhan mo. Kaya ayan, talagang joker pa nga yan siya guys. Masarap siya kausap dahil nga Ilongga siya guys. Lagi tayong pinapatawa. Buti na nga lang guys, napalitan at yan si nanay po yung naging kasama natin dahil nga madaldal siya. At saktong-sakto naman guys dahil nga madalas na wala tayong kausap dito sa bahay. Madalas si Yayam lang po yung ating kasama. Kaya ayan, nai-exercise yung ating bibig sa pakikipagdaldalan guys. Pero hindi naman yun as in maritis guys. Yun yung mga pinagkukwentuhan namin dito lang sa loob ng bahay tungkol kay Yayam at kung ano-ano pa. Sa mga problema namin personal. So ayan po, nag-lunch na po ako dahil nga nakagawa na ako ng juice. Nilagay ko na nga rin po pala yun sa ref para sabi ko kay nanay, pwede po yan siya lagyan ng yelo pagka gusto niya, masarap. Pero mas okay na rin kung ilalagay niya lang sa ref, ilalamig din naman, napakabilis din naman po yung lumamig. Kaya sabi ko, antay-antay na lang siya kaysa bumili pa siya ng ice doon sa tindahan guys. Pagkatapos ko nga pong kumain, hindi na ako nakatiis guys. Dahil nga po papasok ako, itinikman ko na itong aking ginawa. Talaga namang sarap na sarap ako dyan guys dahil nga matamis. Yan yung mga gusto kong drinks or pagkain, yan ganyan matatamis. Ay nako, sana wag lang tayo magkaroon ng diabetes guys. Layo naman. At yan, abay may pa-approve pa. Saglit nga lang po ako sa bahay at nagawa ko na lahat guys. Aantayin ko po sana si Yayam para makapagpadede ako. Ayun, tulog pa. Kaya bumalik na ako ng office dahil marami pa po akong gagawin na mga inuutos. Kailangang tapusin guys. Kaya ayan, kung makikita nyo dahil nga po mamaya aalis na naman tayo. Napaka-hectic ng ating oras ngayon. Pero kailangan tapusin ko muna. Syempre, hindi naman tayo aalis nang hindi natin natatapos yung ating mga compliance, kung ano mga utos sa atin guys. Kaya hindi naman tayo ganun. Kailangan po bago tayo umalis or umuwi or kung saan man yung ating pupuntahan, tapos yung ating mga compliance at mga gagawin para guys sa susunod na duty, wala na, another ano na naman sila compliance for that day ng kanilang duty. Alam niyo guys, mamaya aalis po ako.
So, inaaya ko na naman to si Tata at si Mami Joyce para mag-join sa akin. Hindi ko lang po alam kung pupunta sila kasi parang 50-50 na naman. Mukhang magtatampo na naman tayo guys. Pero okay lang, tanggap na natin yan. So, sabi nga po nila susunod sila or nag-uo sila guys. Pero hindi ko alam kung talagang totoo. So, ayan na guys, nag-prepare na tayo. Papunta na po tayo doon sa venue ng ating pagsusumbahan guys. Dahil kailangan natin talagang magpapawis. Dahil ilang buwan na rin tayong hindi nakakapagpapawis guys. Kailangan natin to, kailangan ng katawan natin. At ayan, nandito na tayo sa area, sa venue natin guys. Napakaganda po ng area dito guys dahil nga bukod sa mahangin talaga siya at presko. Ayan, kokonti lang rin po kami. Hindi kagaya sa iba guys na pagka nagsusumba ka, maraming padaan-daan, maraming isturbo dito guys. Ayan, o kita nyo naman 'di ba? Kung gaano kaganda at talagang mababait po yung mga nakakasama ko dito guys. At yan, may mga kakilala na rin po tayo dyan. Actually, in-invite po tayo dyan ng ating friend. And pagdating ko nga po dyan, may kakilala rin po pala ako. Katrabaho ko siya guys. Ayan, yung nasa harap. Yan siya. Kaya hindi na ako nahiya. Talagang go, go, go na. Sabi niya nga, dyan ka lang sa likod ko. At syempre, bago pa lang tayo dito sa grupo na to guys na nag-join. Kaya naninibago pa tayo. And after nga po, dahil po babalik pa tayo ng office, nagdiretso na ako guys sa bahay. Dahil magbibihis pa ako. Baka mamaya magkasakit ako. Hanggang dito lang po muna ang aking video guys. At kita nyo naman, madilim na dito sa labas. Sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang sa muli. Bye bye po.